mga kabayan. Magandang umaga. Bali, alas 10 ng umaga, Monday. Ano bang date ngayon? 8 yata. April 8. Tama ba ako? Mali pa ata. April 8 tama. So bali, nakadalawang deliver na, tatlo. 1, 2, tatlong deliver na ako sa DoorDash. Hindi ko lang na ano kanina kasi ayaw magbukas ng camera. Saka isa pa, hindi ko mapwesto na maayos. Kaya na sinabi ko kahapon, hindi maganda yung pakiramdam ko. At natuluyan nga kagabi yung sinabi ko kahapon na tutuloy pa rin ako sa pagbibiyahe, pagdi-deliver. Hindi na natuloy, umuwi na ako kasi talagang masama na. Actually hanggang ngayon. Pero kaya pa naman. Pag hindi kinaya, edi uwi. Hindi naman pwedeng pilitin ng katawan kung hindi talaga kakayanin, di ba? May pumasok na order, kaya kailangan ko mag-U-turn. Nakala ko dito lang dapat kakabi ko sa kaliwa, pero may daming sasakyan. So kumana na lang ako para turn right onto 70th Avenue Southwest, then turn right onto Elbow Drive Southwest. Starbucks delivery. Turn right onto Elbow Drive Southwest. In 500 meters, turn left onto 75th Avenue Southwest. Malapit lang naman, so pwede na rin. Actually yung unang tatlo, turn left onto 75th Avenue Southwest. Dalawang Tim Hortons, isang Starbucks, tapos ito Starbucks na naman. Continue on 75th Avenue Southwest for 800 meters. Isang basong kape, hanggang lang yung deliver ko. Hindi lugi, saka magkakalapit. In 300 meters, your destination will be on the right. Starbucks. Starbucks dito. Ayun. Your destination is on the right. Sa likod pala ang parking nito. Saan ako pwede mag-park? Wala. Dito. Likod na likod layo. At kanina galing na ako dito. Yung tumawid kanina, yan din yung tumawid na yan. Your destination is on the right. The customer requested you leave the order at their door. They added the following instructions. Leave at my door.
Malayo-layo din pala yung pinagparkingan ko. Itong pinagparkingan ko. Kasi yung bahay doon pa sa puti. Nag-base kasi ako sa sa GPS kung saan tinuro. Ang tinuturo dito sa bandang kanan ng sasakyan. Mga 2 bahay pa pala. Ma-share ko nga pala mga kabayan yung itong ginagamit ko kapag ano bang tawag dito, itong hanap buhay ko, yung ginagamit kong app, DoorDash, Skip the Dishes, saka Uber Eats. Pero sa ngayon ang ikukwento ko lang sa inyo muna yung pagkakaiba ng DoorDash saka Skip the Dishes. Kasi yung Uber Eats bihira ko lang gamitin kasi sobrang baba ng sobrang baba ng bayad. Yung Skip the Dishes saka itong DoorDash 2018 pa yan or 2017 na yata kung hindi ako nagkakamali. Pareho lang sila ng mga kung tutuusin pareho lang sila ng bayad. Pero yung zoning, kumbaga yung area by area, mas malaki ang area, ang bawat area ng Skip the Dishes kesa sa DoorDash. So yung isang area ng Skip the Dishes, tatlong hati yun sa DoorDash. So ang Skip the Dishes kasi pag pumikap ka dito, i-deliver mo, pwedeng malapit, pwedeng napakalayo kasi sa laki ng area. Samantalang sa DoorDash, pipick upin mo dito, malalapit lang yung deliveries mo, malalapit lang yung lugar ng mga customer. Tapos ano nga ba yung isa kanina? Ayun, yung tawag nito sa Skip the Dishes, pag nag-decline ka ng isang order, 10 points ka agad ang mababawas sa acceptance rate mo, which is ang laki. Samantalang sa DoorDash,
pag nag-decline ka ng isang order, 1 point lang ang mababawas. Tapos skip the dishes para mabawi mo yung 10 points na yon. Dahil sa isang decline, kailangan mo mag-deliver ng or tumanggap ng 10 order para maibalik mo sa kung anong percentage ka dati. Kagaya halimbawa 90% ang acceptance rate mo. Nag-decline ka ng isa, babagsak yun sa 80%. So ang kailangan mong gawin, tanggap ka ng tanggap hanggang makasampu ka para bumalik sa 90%. Hirap, di ba? Or within that or kaya hindi ka pa nakakasampung order, let's say nakawalo ka ng order, 2 pa, di ba? Nag-decline ka ulit ng isa kasi nasa 80% ka na eh. Nag-decline ka pa ng isa, bagsak mo, 70% na yung acceptance rate mo. Kaya ang hirap habulin sa skip the dishes pag bumagsak yung ratings mo. Samantalang sa DoorDash, isang decline, 1 point. So napakadali. Saka ang maganda sa DoorDash, minsan or madalas, sa akin ewan ko sa iba, kunwari ang order na to nakalagay doon guaranteed $8. Pag deliver mo, pag swipe mo ng deliver sa app, lumalaki. Madalas may plus 2, plus 3, gano'n. Minsan nga may plus 10 pa eh, $10 ibig ko sabihin. So mas pinipili kong ngayon yung DoorDash na gamitin. Yung skip parang sinisingit ko na lang, kasi pareho sila ng bayad. Pero yung skip the dishes kasi, pag sinabing $6 lang talaga, malayo o malapit. Samantalang dito sa isa, DoorDash, laging may plus, wala siyang bawas. Actually, sabay ko silang in-applyan dati. Mas ginamit ko yung skip the dishes. Akala ko yun ang pinakamaganda. Tapos itong nakaraang siguro mga 2 months ago, may nakapagsabi sa akin na okay na daw yung DoorDash. Yun, nag-aalangan naman ako kasi may mga dati to eh. Actually hanggang ngayon may mga groceries hindi ko kaya magbuhat ng groceries, so hindi ko pa rin ginagamit. Hanggang sa may mabasa ako sa Facebook na nakapag-request siya na mag-opt out sa groceries. So sinubukan ko, ayun, na-approve naman. Actually nakipag-chat lang ako, then in-escalate nila. Tapos after 2 weeks dumating yung email na hindi na ako makaka-receive ng grocery deliveries. So ayun, ginamit ko to. Ayun, mas maganda nga, mas kumikita ako sa DoorDash na yan kumpara sa skip the dishes. Ayun lang po, sana may maganda ako na i-share sa inyo. Ayun, at medyo lumalala yung pakiramdam ko, kaya kailangan ko muna ipahinga to. Mahirap na baka tuluyan pa akong mahilo habang nagbibiyahe or habang nagmamaneho. So dito na lang po muna ulit. Susunod na vlog, hindi na tayo ulit.